The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, Lord. Jesus said, "Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart, and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy, and my burden light." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Bakit po ba kayo napapagod at paano po kayo napapagod? Ano ang mga dahilan kung bakit tayo ay napapagod? Minsan po napapagod tayo dahil sa paghahanap buhay. At ang paghahanap buhay ay nagbibigay ng physical toll sa ating pangangatawan. Yung hanap buhay din, meron din namang kapaguran sa pag-iisip. Yung hanap buhay din, meron din kapaguran sa pakikipag-deal sa ating kapwa. Di ba? So marami ho tayong mga dahilan kung bakit tayo napapagod. At ang kapaguran po dito ay hindi lamang physical, kundi pati na rin yung mental, including na rin yung emotional. May paanyaya si Jesus na kapag tayo daw po ay napapagod at saka burdened na sa buhay, siguro stressed out na rin, lumapit po tayo sa Kanya. I am trying to make sense out of this invitation. Paano po tayo lalapit sa Kanya? At kapag lumapit po tayo sa Kanya, anong uri ng kawalan ng kapaguran ang ibinibigay Niya? Halimbawa po, sa unang tanong na yon ay, papaano ba tayo lalapit sa Kanya? Well, I think yung pinakamabisa na paglapit kay Jesus, walang iba sa pamamagitan ng pagdarasal. Kapag kayo ho ay nagsisimba, ang pagsisimba is a form of prayer. Kapag kayo may mga debosyon, nagre-recite kayo ng kung anong-anong mga dasal, again, you are praying. Pag pumasok tayo sa Adoration Chapel, we are praying. And I guess that's the most effective way to reach out to Jesus. Kasi wala namang physical na kumbaga ipagkakataon na siya ay makapiling natin, makausap natin. Kaya yung pagdulog natin sa Kanya sa pamamagitan ng pagdarasal. Ngayon, ano ang idinudulot nito kapag ikay nagdadasal? Paano naiibsan o nawawala ang iyong kapaguran o pati na rin yung mga stress na nararanasan mo? Ako po sa personal na kumbaga karanasan, marami hong mga kumbaga ay stressful moments na dumarating sa buhay ko. Pero yung pinakamatindi ho ditong stressful moment ko ay nung nasa ospital yung nanay ko. Di ko na ho idedetalye kung ano yung mga nangyari sa kanya, but she was in the hospital for months. Alam nyo, yung stress ko ho noon ay nanggagaling sa unang-una, malubha yung sakit ng nanay ko. Yung maintindihan mo lang yung sitwasyon na malubha pala at kahit anong oras ay pwedeng mawala. Naku, grabing stress ang ibinibigay nito. Pero alam niyo po, yung ginawa ko noon, ang dasal ko ay naging ganito na, Lord, if really my mother's time is up, pwede niyo nang kunin. Ako na ho yung sumurrender, pwede niyo na hong kunin. Nagdasalo ako ng ganun. At sa madaling salita, yung dasal na yun ay tinupad. Alam niyo, imbes ba na maibsan yung stress ko dahil tinupad naman ng Diyos yung aking panalangin na dapat sana ay okay na dahil yun naman ang ginusto ko. Naku, lalo ho akong na-depress dahil solong anak, tapos ay wala naman ho akong kumbaga ay kapatid at iba pang mga pwedeng, alam niyo, maging close na pamilya, aside from the fact na may mga kapatid yung nanay ko, tatay ko, mga pinsan ko. Pero yung katulad niya na may mga kapatid, may mga apo, may mga pamangkin, pero ako walang ganun. So yung stress, lalong parang nadoble. Sabi ko, Lord, parang tinupad mo yata yung panalangin ko. I was hoping na magbibigay ito sa akin ng ng parang kapanatagan dahil ayoko nakikita yung nanay ko na naghihirap. She died from complications from cancer. Pero ang tindi ho yung naging dagok nito. Pero alam ninyo, tumindi man yung dagok na yun nung nawala yung nanay ko. Again,
I turn to prayer. At ang dasal ko naman ho ay ganito, Lord, wala na yung nanay ko, wala na rin yung tatay ko, wala naman akong kapatid, kayo na bahala sa akin. Yun ho ang patulit-ulit na dasal ko. And you know, God responded again. Ano yung response ng Diyos dito? Binigyan niya ho ako kaagad-agad ng parokya. Yung nanay ko noon nung buhay pa, sabi niya, assistant parish priest ka, baka hindi ko naabutan maging parish priest ka. Nagkatotoo nga, hindi niya inabutan. So parang lahat ng dasal, nagkakatotoo. Pero ito, hindi ko naman dinasal, nabigyan niya ako ng parokya. Pero nagkatotoo naman, hindi ko naman hiniling. Ito yung very general lang na panalangin, Lord, ikaw na bahala sa akin. He gave me a parish. And then you know what? In that parish, many people embraced me. Many people loved me. In fact, many of these families in that parish considered me as their family. Hindi ko ho inaari na gawin nila akong miyembro ng kanilang pamilya, but they were the ones telling the people, Father is our son. Father is our brother from another mother. Hanggang ngayon no, na-establish namin yung ganyang relationship. So see, yung tinatawag natin dito, come to me, all you who are burdened and are weary, and I will give you rest. Kapanatagan ng pag-iisip, kalooban, hindi mo man inaasahan, pero gumagawa ang Diyos ng paraan. Sa una, parang walang ginagawa yung Diyos, parang nadadagdagan pa na nadadagdagan ang iyong pinagdadaanan. Pero kalaunan, God does something for you. And that something is really what is best for you. Hindi ko inakala na para magkakaroon pa rin ako ng pamilya with quotation, but then God provided it. And you know, nung iniisip ko noon, solong anak, tapos nagpari ka pa, kumbaga paano na buhay mo nito, ipaprovide ka naman ng simbahan, pero alam din niyo yung simbahan, di naman lahat ng provisions andyan sa'yo. And then, ang pinakamahalaga nito, yung tipong sino magpapadama sa'yo, na kahit na yung mga parokyano mo ayaw sa'yo, pero meron kang pamilya na masasandalan. Napakahalaga nun sa buhay ng isang pare. And I experienced that. I cannot please people, but then, there are also people, whatever I do, naiintindihan nila, tinatanggap ka nila, ipinababatid nila sa iyo na hindi ka nag-iisa. Perhaps, that is God's way of lightening up our load. So, doon ko po nakita yung sense at meaning nitong sinasabi ng Panginoon. And if I am going to make a sense out of it para ibahagi ko sa inyo, ganun lang po yung point. Sometimes when we ask Him, parang wala namang sagot. Sometimes when we, reach out to Him, parang hindi ka naman pinapansin. But lo and behold, that time will come. Na lahat ng alalahanin mo, lahat ng concerns mo, lahat ng mabibigat na dinadala mo, parang unti-unti na iibsan, hindi mo namamalayan, gumaganda takbo ng buhay mo. That is how God works. And so come to me, all you are burdened, and find life burdensome, and I will give you rest. So today, brothers and sisters, this is my invitation. Reach out to the Lord all the days of your life in prayer. And when you reach out to Him in prayer, whatever kind of prayer you have, be patient. Because in patience, God responds. And when the Lord responds, definitely, He will lighten your load. Amen.